Parang yung buhay ko lang din ngayon, walang patutunguhan. Kanina ko pa ba kayo pinagpapin? 36,000 sold. Aray, pass. Ganda. Hindi ko alam kung makukuha ko pa to ever. Na-realize. I don't think I'm happy dito sa lipstick. Ang ginaliskit ko. Hello everyone! Welcome back sa ating channel! Ang dami nagre-request sa inyo nito, yung Kim Muse. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ko alam kung anong basa sa kanya. Akala ko dati Kim Muse, Kim Muse, Kim Muse? Kim Muse? So, eto siya mga kaibigan. Full face ang aking in-order sa Shopee. Yes, sa Shopee siya. Sikat na sikat. Para may isang product sila na almost 80,000 pieces sold. So, grabe. Ganun siya kasikat. And ako na lang yata ang hindi pa nakakatry ng Kim Muse. So, let's see. Kasi, to be honest, medyo, kung i-compare ko siya sa Pink Flash, yung Pink Flash mas mura. Yung Kim Muse medyo level up ng konti. So, let's see. Unahin natin yung sa eyes. Okay, excited ako sa eyeshadow palette kasi usually, yung mga ganitong eyeshadow palette, parang hindi sila ganun kasikat, hindi sila ganun katunog, pero may ibubuga yung mga eyeshadow palette na ganito. Okay, sinabi kong mga eyeshadow palette na ganito kasi parang common yung itsura niya. O2O, Beauty Glaze. Parang pare-pareho sila. Naiiba lang sa brand. Pero yung itsura ng palette, hello, hi. And this one is Kim Muse 12 Color Sunset Eyeshadow Palette. So, ayan, 250 pesos lang yan, mga kaibigan. And nakita ko yung yellow. Parang ang playful ng colors. Okay, let's see. Wait lang, try natin si yellow. Ito na naman ako sa yellow. Opo, hindi ka pa nagsawa. Hindi, never ako magsasawa sa yellow. Okay, so hindi siya masyadong makita dito. Pero tingnan natin sa eyelids. Hindi ko alam kung anong eye look yung gagawin ko ngayon. Parang yung buhay ko lang din ngayon, walang patutunguhan. So, hindi ko alam kung itong eye makeup na gagawin natin is may patutunguhan. Opo. Okay, mostly dito para mga matte shades. Ano? In fairness. May ibubuga siya. Okay, let's try yung isa naman kasi dalawang eyeshadow palette yung kinuha ko. Wait lang, bakit eye Kim Muse? Akala ko Kim Muse lang, ba't may AI? Nagulat ako, bakit may AI? Eye Kim Muse. Anyway, ang cute ng doggy! Ang cute ng doggy. Okay, kinuha ko dog. Meron isa Mr. Cat since I'm a dog person. Okay, sorry. Mas gusto ko talaga dogs kaysa sa cats. I'm sorry. Okay, ganito yung itsura. Parang modern renaissance, ano? Parang ABH na eyeshadow palette, no? Anastasia Beverly Hills. Parang ganun yung itsura niya. Mas mahal siya ng konti. 320 pesos ang bili ko dito. Pero ang ganda ng mga shades. Parang mas gusto ko ito kaysa dun sa isa. Ganda ni Roar. Okay, may glitter siya ng konti. Let's try si Hunting. Hunting. Ay, nice. Ay, parang mas bet ko to. Parang mas feel ko siya. Diba, no? Bet ko to, si Kim Muse. Hindi ako masyadong mag-all out ngayon sa eyeshadow. Ha, tingnan natin. Hindi na rin ako naniniwala sa sarili ko eh. I will use a Detail Eyes on You eyeshadow primer or eyeshadow base. And alam niyo na yan, ba't ko ginagamit to? Para mas maganda ang color payoff na eyeshadow. Mas mag-pop talaga yung color. And kung mapapansin nyo, inuna ko yung aking eyeshadow kaysa sa face. Kasi hindi ko alam yung fallouts nito guys eh. Para safe. Okay. Naisip kong look ngayon is glam, pero glam na hindi over. Okay, may kasama siyang brush dito, pero parang gamit na siya. Bakit parang may kulay na ito? So, hindi ko yan gagamitin. Dito tayo kay, syempre, Eye Essentials all the way. Unahin natin sa stretch. Eye Essentials, guys, available sa Anklutz brushes sa Shopee. Tapered blender yung aking gagamitin. Lalagay ko lang siya all over the eyelids. Kasi ito yung base natin. Kaya ako naglalagay ng base kasi para pag naglagay tayo ng darker colors dyan, hindi tayo mahirapan mag-blend. Kasi powder on powder, mas nagiging forgivable yung susunod na shade. Alam niyo yun, parang hindi na siya ganun ka-intense. Especially kung naglagay ka ng eyeshadow base. Mas kakapit yung kulay ng gusto. So, mas mahihirapan ka mag-blend out. So, ito ay softer, especially sa edges. So, hindi magmukhang harsh yung ating eye makeup. Okay na ba yung ganyang kalapit? Close naman tayo eh. Opo. Let's get Rome. Ang ganda ng kulay na yan. Parang wala pa akong eyeshadow na ganito. Parang pwede rin siyang pang blush. Ang ganda. Let's see. Okay. Same brush, yung tapered blender, yung ginagamit ko. Halos parang skin tone ko lang din. Very subtle. Parang walang nangyayari. Di bale, meron ako nakita dito. Isa pa. So, ayan na siya. Halos hindi nakikita, no? Okay, let's get fur. Ito si fur. Same brush. Dito muna tayo sa outer V. Ayan, nakikita ko na siya.
Okay, next I'll get flat shader. Kunin natin si Roar. Meron siyang glitter sa kanya, pero hindi ganun ka-intense na glitters. Maliliit lang. So, i-concentrate ko lang siya dito sa outer V. There. And then, dito sa crease. And inner corner. So, parang halo yung gagawin ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina guys. So, mas madali na siyang i-blend dun sa edges kasi naglagay tayo ng base. Next, kunin natin si Predator. Ayan. And then, inalagay natin siya dun sa middle. Sobrang dali lang itong gagawin ko guys as in beginner glam. Ganda. And then, nilinisin ko lang yung nasa edges. Okay? Kasi gusto ko nasa gitna lang siya. Kuha tayo ng glittery something. Kunin natin si Hunting. Okay, ito si Hunting. Sorry, kanina ko pa ba kayo pinapack you? Sorry na po. Okay, yung mga lumagpas, kagaya nitong area na to, ayan. Daanan lang natin ng brush. Parang kulang siya sa glitter. Parang hindi ako masaya dyan. Si guys, yung medyo, feeling ko medyo malalaki yung glitters niya. Let's see. By the way, kung gusto nyo mas intense yung glitter, Beauty Mist. Ito yung pagpo-foil, guys. So, babasahin nyo lang yung eyeshadow brush. Okay. And then, sausaw nyo na dun sa pan and then ilagay nyo na sa eyelids. Para mas intense yung glitter. Mas makintab siya, ganyan. So, ito yung tinatawag na foiling. Sa lower lash line, si Roar ulit, papantayin natin yan dun sa ilalim. So, dito lang natin ilalagay si Roar, yung darker shade. Dito, tsaka dito. Kasi maglalagay tayo ng glitter dito sa baba. So, parang mirror image dapat. Kukuha ko ng smudger kasi mas madali pag smudger. Dun din sa Eye Essentials, guys. Ito yung smudger. Ayan, yung maliit na brush na medyo matigas dyan. Mas malalagay natin dito sa inner corner. Tsaka mas maganda gumamit ng ganitong klaseng brush, especially kung sa lower lash line. Kasi kapag malaki, mas fluffy yung brush na ginamit mo, pwede ka lumagpas. Tapos hindi magandang tingnan sa eyes. You know, parang doon nagsa-start yung panda eyes. Sabi ko sa inyo. Let's get another smudger para doon naman sa gaze, yung glittery part. Kita nyo? Kim Hughes Cat Eye Wings Eyeliner Stamp. And ito yung pinaka-popular nilang product na eye makeup. 36,000 sold. Kaya siya mabenta kasi maganda siya. Pwedeng ganon. Vegan-friendly formula, cruelty-free, smudge-proof, waterproof. Cat Eye Wings Eyeliner Stamp. 145 pesos lamang. So, 2 pieces siya. Double head waterproof eyeliner pen. Bakit dalawa? Kasi may left, may right. Oo nga naman, sis. Pero nag-work ba talaga yung mga stamp na ganito? Alam ko, nag-try na ako ng ganito before and kung hindi ako nagkakamali, Skin Potions, yung ginamit ko before. Uy, ang ganda. Parang pentel pen lang. Opo, taba. Ganito yung itsura niya, guys. Pakita ko sa inyo, ha? Ito ay right. So, right daw. Hindi ako, gusto ko kasi mas matulis. Ito yung sa left. So, imagine nyo na lang, ito yung tungkil. Siya yung tungkil, okay? Ang galing merong may left, merong may right. Huwag nyo lang iwawala yung takip kasi kapag ka nawala ito, nagkabaliktad. Feeling ko ma-figure out nyo rin naman. Okay, doon muna tayo kay left. Medyo kinakabahan ako. Okay, may instruction dito sa gilid ng box kung paano mo daw siya isa-stamp mo lang talaga siya. Doon sa corner ng iyong eyes. Kailangan yung nasa baba, yung dulo na to, guys. Kailangan pantay siya dito sa lower lash line. Okay? Sana tumama. Sana umayos ka. Umayos ka, sis. Okay, there. So, nakikita nyo, yung dulo nito, kailangan tumuturo siya dun sa lower lash line. Gets niyo ba? So, ayan na siya. And then, ilalay na lang natin. Saka natin, ngayon siya Oh, not bad. Ang dali nun Galing. Yun nga lang, ayoko nung ganyan. Gusto ko yung mas matulis pa. Pero madali lang natin yan gawa ng paraan. Mamaya natin ayusin. Wait lang. That's nice as is. No? Pwede na siya. Pero, konting tungkil lang, sis. Ayan, ang sinasabi ko. Kunin natin si right. Okay, ayan na siya. Manginig-nginig pa ako, diba? Baka kasi hindi pumantay, kinakabahan ako. Alam nyo, it's very black. Ang downside lang is may kintab siya ng konti. Pero hindi siya jet black na matte. Tingnan na lang natin kung pang matagalan siya. So, yun lang. Preference yan. Ayoko kasi may kintab. Kasi kaya ka nga naglalagay ng eyeliner is for intensity. So, kapag glossy siya, tapos natamaan ng ilaw, parang medyo nag-fade yung eyeliner Especially sa photo, napapansin ko yan. So, ayun. Sa akin lang naman, preference. Let's try the lash curler. Ay, ang ganda. Black na black. Lash curler at saka mascara. Nakaset siya. It's 140 pesos lang. Sulit. Okay, let's try kung maganda. Alright.
Hindi, joke lang. I'm fine. Okay, not bad. Maganda. Parang design talaga siya para sa Asian eyes. Maganda tong lash curler. Wala namang naputol sa lashes ko. Yun nga lang ang downside kapag ka nag-lash curler, especially sa maiksi ang lashes, kailangan mong i-touch up yung eyeliner. Ganun talaga. Volume Express Mascara. Wait! Heroin Make, is that you? Naalala ko years ago, paborito ko talaga yung Heroin Make. Meron siyang fiber. Wait, let's try. It's okay. Kumakapit yung nakaka-volumize talaga siya kasi yung fiber. Fiber talaga is a yes. Medyo malagkit lang yung formula niya. Para nagka-clump-clump yung lashes. Yun lang. Okay naman siya sa lower lashes. Yun nga lang parang basang-basa. Parang pass sa akin yung mascara. Kasi medyo mabigat. And hindi niya ganun na palabas yung lower lashes ko. So, to the rescue. Hindi ko alam guys kung talagang masanay na lang ako dito. Pero, I love this. Hindi talaga pwedeng hindi ito yung gamitin ko. Eh, see, masanay talaga ako dito. Mas nalalabas niya talaga yung lashes. Naglagay ako ng contact lens na halos hindi niyo mahalata pero lumaki lang yung iris. Unless gumanyan ako yan, kita niyo ba? Okay, magla-lashes tayo. Luxury Lashes by The Dupe Cosmetics in Venice. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko tong ginamit pero paborito ko talaga tong lashes na to. Pag naglilinis ako ng lashes, guys pagkahubad ko, isprayan ko siya ng alcohol para sure na wala tayong nakuhang anything. Para safe, malinis. Hindi naman siya nakakasira so far. Sa daming beses ko nang inisprayan ng alcohol to, okay pa rin naman siya. Tapos na tayo sa eyes. Sinabi ko ba sa inyo guys yung total kung magkano binili ko sa lahat ng to? 2,048. Mura diba? Broken Hair Finishing Stick. Feeling ko hindi ko siya magagamit ngayon. Okay, doon na tayo sa face. Meron tayo ditong foundation match. Face Laboratories. Dalawa yung shade na kinuha ko. Isang number 5, isang number 6. Para sure. Primer match. Ito yon yung clear. And then concealer is custard ang aking kinuha. Sana hindi ako fail this time. So, let's swatch. Maliit lang siya ha. Huwag kayo masyadong mag-expect kasi maliit lang to. Ang laman niya ay 20 grams. See, maliit lang siya ha. Ayan lang siya, oh. Ganyan lang siya. Number 5. Let's see. Ay, ang bango. Parang amoy shampoo. And then, ito naman si number 6. Number 5 tayo. Meron din ako biniling sponge. Etong sponge nila is 51 pesos. Pero, ito lang ha. Hindi siya nakabox. Parang pinasok lang siya doon sa loob ng parcel. Wala man lang siyang lalagyan or something. Wala. Okay, basahin ko lang to. Linisin ko lang muna guys ha. Wait. 84 pesos na primer. Ang laman niya ay 8 grams. Maliit lang siya. Parang sample size. Ganon. Sasabihin ko nakalagay sa likod yung ingredients niya. Kaso nandun siya sa packaging. So, pag tinanggal mo yung plastic, wala na. Hindi mo na siya makikita. Ang expiry nito is 2024. So, 3 years. Kimuse Primer Match. Oil Control Face Base Primer. Pore filler din daw siya. Let's see. Okay. Ganito yung itsura niya. Clear. Let's see. Hindi makapagsalita. Para ako naglalagay ng oil sa face. Pero hindi siya mukhang malagkit kasi na-mattify nga niya yung face ko eh. Oh. Ang sarap niya yung pang-massage sa skin. Hindi siya lightweight. Tingnan natin kung ano magiging itsura ng foundation natin, ng base natin. Okay? Okay, number 5. Let's see. Binasa ko na yung sponge. So, ito na siya. Okay. Medyo bouncy yung sponge niya. Ito based sa preference ko. Depende rin siguro sa finish na gusto nyong ma-achieve. Pag maganda yung coverage na foundation, mas gusto ko yung malambot and medyo thicker na foundation. Mas nagiging natural yung effect niya. Hindi ganun kahalatang halata. Pero pag ganito, okay lang. Maganda naman yung coverage ng foundation. Okay. So far, maganda yung finish. Parang nakatulong talaga yung primer. Maganda yung lapat to. Okay. Textured yung skin ko, parang nag-smoothen out. Can you see? Okay, compare na natin ha. Ito yung side na meron na. Ito yung wala pa. Kitang-kita yung mga chismis dyan. Yung veins ko, melasma, yung mga pinagdaanan ng pimples. Ayan. Pero dito sa side na to, tignan nyo, ang ganda. Diba? Nice! Apply na natin siya on the rest of my face. In fairness, sa presyo niya na 140 pesos ha. Panalo yung itsura nitong foundation na to. It's warm pero hindi siya ganun kadilaw, you know? Ganda! Sa totoo lang, kasi sa sobrang bestseller siya sa Shopee, mataas ang expectation ko dito sa Kimuse dahil sobrang dami rin na nagre-request sa inyo. And hindi naman ako na-disappoint sa ngayon. This is nice. Lalagay na rin ako sa neck. Diba? In all fairness,
I like it. 84 pesos din tong Concealer Match Face Laboratories. At ang shade na kinuha ko isa lang. So, hopefully, tama siya. Pareho lang siya ng dami nung primer. This one is 9 grams din. Oh, sorry. Mas konti pala yung primer. Kasi yung primer 8 grams, ito 9 grams. Pero magkasing laki lang sila. Tingnan natin yung shade ng concealer. Kasi parang medyo nag-aalangan ako. Sana okay. Oh my gosh! So, hindi ko alam kung makukuha ko pa to ever. This is ano na? Hindi talaga umaangat, oh. This palinghado, opo, ang nakuha ko. Yun lang. So, wala talaga. Hindi ko talaga siya makuha, guys. I'm sorry! So, gamit tayo ng ibang concealer. Wala akong magawa. Kung ano na lang una kong nakuha. Anyway, maganda to. BLK Cosmetics Correct and Cover Airy Concealer. So, yun na lang yung aking kagamitin. Okay. So, sobrang sarap i-apply nitong concealer na to kasi malamig siya. Nilagay ko na halo sa buong face. Okay, let's blend out. Dito ko sama sa review, guys, ha. Kasi na-review ko na to. Maganda siya. Nilagay ko sa card sa taas if you haven't watched it. Okay, alam ko nakakatakot yung itsura ko ngayon dahil sobrang parang putlang-putla. Ayan, ibabalik natin yung kulay ng face natin later on. Kim Hughes Invisible Loose Setting Powder. Invisible. So, pang-bake talaga siya. Translucent yung kinuha ko kasi alam niyo naman ako, nagbe-bake ako kaya laging translucent yung aking choice. 02 yung translucent. 109 pesos para sa 0.5 grams. Ito lang napansin ko, guys, ha. Hindi siya talaga totally mura kasi maliit lang eh. Imagine, no? Ang liit lang nito. Maliit, maliit, maliit. So, alam niyo na kaya siya mura. Pero kung per gram natin, ganun din yung pricing niya. Parang average price ng makeup. So, hindi siya kagaya ni Pink Flash na talagang, si Pink Flash mura talaga. Let's bake. Alam nyo, para siyang yung Nichido. Hindi siya ganun ka maligasgas. Normal baby powder. Ganun yung consistency niya. Gawin na natin yung ating kilay habang tayo nagbe-bake. Bakit ba eye Kim Hughes? Yung iba eye Kim Hughes, yung isa Kim Hughes lang. Naguguluhan na rin ako, sis. So, we have yung eye Kim Hughes Brow One Step Brow Gel. Meron din akong long wearing skinny brow pencil. So, dalawa yung klase ng pangkilay na meron ako. Unahin natin sa skinny brow pencil. Ganito ang kanyang itsura. Waterproof eyebrow tint daw ang pangalan niya. Parang hindi naman. Parang pencil to. Nakalagay sa Shopee eyebrow tint. Pero pencil. Black brown yung kinuha ko. Let's see. So, ayan siya. Black brown. Okay, yun yung ilalagay natin sa isang side. So, brush muna natin. Sa kabilang side, itong brow gel yung gagamitin natin. Okay, ito muna tayo. Akala ko ba skinny? Walang bahid ng pagka-skinny dito. Yan ko lang na-realize. Hindi to skinny. Ang skinny is manipis dapat. Pero ito makapal. So, hindi to skinny. Hindi ko alam paano nila nakuha yung skinny na pangalan. Tsaka, pag skinny, pagka nilagay mo sa kilay mo, dinrawing mo, kailangan magaya niya yung brow hair. Pero ito hindi. Pang fill-in lang talaga siya at pang kulay. 79 pesos to. Mura. Okay lang. Nilalagyan niya ng kulay yung kilay. Pero, preferably, mas gusto ko yung parang ginagaya yung buhok sa kilay. Ito kasi parang kinulayan ko lang talaga yung kilay ko eh. Yan yung skinny brow pencil. Let's move on dun sa eye Kim Hughes Brow One Step Brow Gel. Oh, may brush siya and may spoolie. Wait, Wonder Brow? Is that you? Don't me. Wonder Brow. Diba? Oh, yan din siya. Oh. Kaso, ang kapal ng brush. Mas gusto ko dito, pagka ganyan, yung brush na... Oh, wait. Ang tigas nito. Ay, hindi pala siya brush. Para siyang plastic something na... Basta yon. Siguro siya pwedeng pa ganun, pang drawing. Oh, siya pwede. Kaso medyo matulis siya ha. Ingat-ingat. Pwedeng diretso. Pwedeng siya. Kasi manipis yung... Nahihiliti yung kilay ko. Wait lang, blend ko lang to guys ha. Kasi mamaya malalagyan yung ating brows. Binlend ko lang yung nasa noo. Let's see. Nilagay ko siya dito. Okay. Tapos ito yung gagamitin natin, yung tip ng brush. Pero hindi talaga siya yung brush. Nakakakiliti. Alam nyo, ganito na lang gagawin ko. Para hindi ako mahirapan. Ito na lang yung gagamitin kong pang drawing. Usually dito sa may unahan. Kasi medyo panot. Siya yung kunwari hair. Uy, effect siya. Sis, effect. Oh, nadadrawing niya. Uy, ang galing. Nakikita nyo? Oh, I like it. Innovative. Akala ko talaga nung una brush. Pero pwedeng siya na yung pang-apply mo. Kahit dumiretso ka na eh. Dito ka na kumuha.
So, ang ginawa ko guys, kinulayan ko muna yung aking brows using the pencil. Tapos saka natin i-finish dun sa brow gel. Alam niyo, sa totoo lang, kinakabahan ako dito sa pangkilay, yung brow gel. Kasi parang ang bilis na mabura. So, tingnan natin later on. Okay ba yung kilay ko, Kerry? Okay, let's blend out yung binake natin. Parang sobrang matte nung face ko. Ang matte yata nung foundation. Pero, ibig sabihin, okay yan para sa mga merong oily skin. Parang tapang ng kilay ko. Tapang ba? Okay lang yan. Oh, I spoke too soon. Ayaw niya na matanggal, mga kaibigan. Mukhang pang matagalan nga siya. Makeup remover wipes na to. Natatanggal, pero mahirap. Lip cheek cream. Ang cute naman ito, avocado. Okay, ayan siya. Ito namang isa. Ay, nice. Ang ganda nitong kulay na to. Very natural looking. So, dalawa kinuha ko. Pero before natin i-apply yan, magko-contour lang muna ako ng face ko. Kasi tingnan nyo, oh, bilog na bilog. Face palette. Syempre. Wala rin pala akong biniling highlighter. Galing ko talaga. Blush lang. Anyway, dito lang naman ako sa nose usually naglalagay. So, try na natin tong ating lip cheek cream. First one, this is avocado. Okay, ayan si avocado. And then the other one, this is pineapple. Mas gusto ko si avocado. Ito pang everyday, si pineapple. Medyo peach yung dating. Pero itong si avocado, siya yung bagay sa eye makeup natin. So, yan yung aking apply. Sa apples of my cheeks only. Maganda yung formula niya, oh. Madaling i-blend. Akala ko, pagka hinawakan mo siya, parang medyo may oil. Pero pag nilagay mo na sa skin, ang ganda na ng itsura niya, oh. Hindi siya nag-iiwan ng nagmumukhang mantika dyan. Hindi. Natural looking na blush lang yung gagawin natin. Actually, nagdagdag nga siya ng dewiness kasi ba sabi ko yung foundation parang sobrang matte. Ito nagdagdag siya ng konting-konti lang guys. Hindi siya yung dewiness na mukhang malagkit. Hindi. Pwede rin daw yun ilagay sa lips. Pero meron akong biniling dalawang shade ng Air Creamy Matte Velvet Lipstick. Number 5 and number 6. Ang haba niya, oh. Ito yung number 5. Okay. Hindi siya bagay sa ating eye makeup. Ito naman yung number 6. Parang may amoy chocolate siya. Pero yung chocolate na mumurahin. Okay, let's apply. Itong number 6 ang napili ko. I don't think I'm happy dito sa lipstick. Okay yung formula niya, pero hindi siya bagay sa look na ginawa ko today. Try natin yung isa, no? Mabilis siyang matanggal. Tissue lang pang gamit ko, ha? Or hayaan na lang natin yun. Parang natural looking lang. Ganyan ko na lang, guys, ano? Para, ano lang, mukhang natural lang. Parang mas okay to. Okay, our look is done. Wear test. Alam ko yan ang hinihintay nyo, eh. Kung alin dito sa mga to ang bibigay ka agad, alin sa mga to ang okay naman. So, babalik ako mamaya for my final thoughts. Alin yung okay dito, alin yung hindi, especially if you have oily skin. Ayan, stay tuned para malaman natin. Magkakaalaman tayo later kung okay ba ang Kimuse or hindi. Okay, I'm back! Mag-update tayo, guys. It's now 6:15. So, 6 na oras bago ako nag-blot. So, ito yung first na blot. Okay, tatagalan ko to kasi alam kong nasasatisfy yung iba sa inyo pagka nagbablot ako. Merong oddly satisfying dito sa pagbablot. Diba? Ayan, oh. Nakakasatisfy, ano, yung pagkuha ng mga langis. Ayan. Syempre, Lux Organics Anklets na sorry, nabura na. Kasi lagi nasa bag kasi lagi yan. Okay. Yan. Ayan. Oh, fresh ulit. Pero guys, nasa loob lang ako ng bahay and naka-aircon kami. Kaya, anyway, kahit naman na naka-aircon, nag-oil up pa rin tayo eh. So, ayan. Pero 6 na oras ha. Not bad. Tsaka magaan lang siya. Alam niyo, para siyang yung pink flash. Ganun yung pakiramdam niya. Ganun yung itsura niya sa skin. Mas yellow yung undertone ni pink flash. Pero ito, para akong umiiyak na. Medyo masakit na yung contact lens ko. Pero sis, kaya mo pa yan. Yun lang yung napansin ko, pero ang ganda niya sa skin. Alam niyo, hindi niya na-emphasize yung bumps sa face ko kasi textured yung aking skin. So far, yun pa lang yung aking thoughts and I will be back later for my final thoughts. Hello everybody! Last and final update. It's now 7:12 p.m. In total, 7 oras or more. Mag-8 oras. Ang ganda ng foundation, sis. I like it. Isang beses lang ako nag-blot buong araw. Hindi siya mabigat. Actually, yung BB cream nga mas malagkit pa eh. Parang ako naka-cushion lang. Alam niyo yung cushion na mattifying, ganun. Hindi
nag-oil up ng gusto yung skin ko. Okay siya para sa merong oily skin. I have very oily skin. It's a yes yung foundation nila, guys. Kahit na maliit lang siya, it's 140 pesos. So, hindi nakakahinayang din. Kahit na trial lang muna. Gusto mo i-try muna. 140. Hindi ko masyadong bet yung kilay ko ngayon. Siguro yung way ng pagkakagawa ko or hindi na ako sanay ng ganitong kilay. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, mas ginagawa ko ngayon sa kilay ko yung dinodrawing ko yung strands ng hair. So, hindi na ako masyadong nag-fill in. Kaya siguro hindi ko masyadong bet yung aking kilay ngayon. Pero let me know kung okay naman siya. Okay naman, tumagal naman siya eh. So, sa akin, it's okay. Ito lang ang medyo, yes, kumakalat siya. Lalo na pag nag-oil up, ayan, nakita nyo. So, hindi siya waterproof. Unlike yung original, yung Wonder Brow. Hindi yung nagaganito. So, ayun, kumakalat siya. So, yung pencil lang ang okay sa akin. If ever gusto nyo, yung pencil ang marirecommend ko. Etong ginamit ko pala si Avocado. It's a yes. Kasi tingnan nyo, kahit nag-blot ako, nandyan pa oh. Ang tibay niya. Matagal bago matanggal. So, I've tried a lot na mabilis matanggal. Pero sa ngayon ha, I'm digging this. Tumagal talaga siya sa cheeks ko. Eyeliner is a yes also. Nag-fade ng konti, pero konting-konti lang. Halos hindi halata. Ayan, oh. Maganda yung eyeliner. And maganda yung stamp niya. Though, preference ha, sa mga hindi marunong mag-wing eyeliner, magandang pagpraktisan ito. Besides, mura lang siya, tas dalawa na kagad. Mas malaki siya. Ako talaga, mas preferred ko yung mas mataba, mas malaki. Mas preferred ko yun. Kasi mas madaling hawakan. Oo nga naman, madaling hawakan, sis. It's a yes. Malaking tulong yung powder. Ito, yung setting powder. So, kung magta-try kayo ng foundation, iset nyo na. Isama nyo na yung powder. Kasi maganda siya, to be honest. Para siyang Ben Nye. Ayun, naalala ko na. Favorite ko yun before, Ben Nye. Yun nga na kasi medyo pricey si Ben Nye, diba? Parang ganyan siya. Maganda itong setting powder nila. Thumbs up ako dito. Yung eyeshadow, maliban sa ang cute-cute ng lalagyan. Sobrang cute niya talaga. And ang ganda ng shades. Sabi ko nga sa inyo, diba, kamukha niya yung ABH na palettes. So, parang ito din siya. Yung consistency, nagmahal na lang siya dahil may brand. Pero parang ganito siya. Pati yung itsura mismo, pati yung feel niya, pagka hinawakan mo, parang ganito lang din yung sa ABH. Hindi kaya made in China yun. Tapos, sa China, parang pag may extra sila, papalitan lang ng brand. Conspiracy yan, ha? Hindi kaya. Mamaya nangyayari yun. You never know, diba? Wala lang. Napaisip lang ako. Pero in fairness, ang ganda nito. Kahit yung pagkaka-print dito, eh. Para kang naghawak sa wallpaper. Alam yun. Hindi siya feeling na parang mumurahin. Hindi. Maganda siya, eh. Mascara, though, kamukha niya si Heroin Make. Para tong mga dupe. Alam niyo tong Kim Muse? Parang nakita ko na tong mga products na to, pero sa ibang brand. Alam niyo yun? Para siyang rebranded. Parang ganong level, eh. Hindi ko alam kung yun ang aim nila is yung i-imitate. Wala akong marereklamo kasi mura lang sila. But, hindi ko nagustuhan yung mascara. Pasak sa mascara. Lastly is yung sa lips. Hindi ko nagustuhan. Ewan ko. Siguro hindi, palpak lang yung shade na nakuha ko. Hindi bagay sa eye makeup ko siguro. Pero, yung feeling niya sa labi, okay naman siya. Yun nga lang. Siguro shade lang. I will try this again, pero sa ibang makeup look. Baka kasi kaya lang hindi ko nagustuhan dahil hindi bagay sa ginawa kong eye makeup. So, yun. Primer! Yes, I will use this again. Siguro in combination dun sa foundation at saka dun sa ano. Kasi maganda naman silang magkakasama. Kasi, ang ganda na skin ko ngayon. O, di ba kilig na kilig siya? Tuwan-tuwa ako sa ano ko, sa foundation ko ngayon. Kasi parang ang flawless tingnan. Na parang ang glowy. Tapos, buti na lang naka-ano kagad ako, naka-recover kagad ako. Kasi kaya nga natagalan yung review ko niyan, guys. Kasi, di ba, nung nag-outing kami, medyo nag-darken ng konti yung skin ko. Buti na lang, in 1 week. Radiance bars. And body milk lang yan. O, diba? Simpleng plug. Opo, available sa aming Shopee. Pero not right now kasi ECQ tayo. So, after ng ECQ, okay? Sana nakatulong itong aking review and first impression dito sa Kim Muse Cosmetics na to na talaga nga namang trending. And kung meron kayong mga request, feel free to comment down below. And I will see you again on my next one. Maraming salamat, guys. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, make sure to subscribe, okay? I will see you again next time. Bye!